At ito na nga ang part 2 ng ating pagbisita dito sa may San Francisco Norte, San Guillermo, Isabela. Doon nga sa una nating video ay pinakita nga natin yung bahay na tinuluyan natin na kung saan nga bahay ng auntie ko, kapatid ng aking nanay. At dito sa pangalawang video naman natin ay i-flex nga natin yung kanilang pangalawang bahay na nasa gitnang bukid o tinatawag nilang bangkag. Bago nga kami makarating doon ay bababa nga muna tayo dito sa may pababang slope na daanan kung saan nga madadaanan natin ang mga kabahayan at pagkatapos nun ay dadaan tayo sa mga maluwang na bangkag. Nadaanan nga natin dito yung sagingan ng aking auntie na kung saan nga ay naghahanap kami ng uong o ang mushroom. Napakaswerte nga at bungad pa lang ay meron na kaming nakitang isa. Kaso nga lang hindi na nadagdagan. Dito nga sa isuzoom ko ay makikita nga natin yung pupuntahan nating bahay ng auntie ko. At itong mga nakikita nating mga bundok-bundok dyan na may mga sagingan ay dito nga yung mga kamaisan o tinatawag nilang bangkag. Pagkarating nga namin dyan ay schedule nga pala nila ng pagtuturok ng antibiotic para sa mga biik. Nanganak nga pala ng 14 ang kanilang malaking inahin. Nagulat nga ako nung nakita ko nga itong kanilang inahin. Ay nako naman, sobra palang laki. Kaya nga nung nakita ko itong inahin na to, nasagot na lahat ng tanong ko kung bakit 14 ang kanyang anak. Eto nga yung uncle ko na mag-injection sa kanyang mga biik. Bago nga niya injection na papagatasin muna o papadidehin. Dito pala sa part na pagpapadede ay kailangan talagang maingat ka. Kailangan talagang maging hands-on kasi kung isang pagkakamali lang ng kanilang inahin, pwede silang mapisat o madaganan na kawawa naman o may possibilities talaga silang masasaktan. Sobrang dami nga nung biik nila at ang cute-cute na tignan. Dito nga pinanood ko na rin kung paano nila turukan ng antibiotic itong mga biik. At the same time nga ay pinutulan na din nila ng buntot. Hindi ko nga mawari kung bakit nga puputulan pa nila ng buntot, pero marami rin parang explanation at maraming magandang bagay na maidudulot sa mga biik. Nagkaroon tuloy ako ng interesa para magkaroon ng ganitong negosyo. Napakasaya naman kasi nilang tignan. Sa sobrang dami ba naman ng biik ay matutuwa ka. Pagkatapos nga nun ay bumalik na nga kami dito sa baryo kung saan nga dito yung bahay ng auntie ko dahil nandito na sila at nag-aantay sa amin. Napakasarap nga nilang tignan habang kumakaway sila at nagpapaalam kasi uuwi na din kami. At nung kami na nga lang yung nandito sa loob ng sasakyan, kasama ko si Uswa, ang daddy ko at ang aking nanay. Isang bata nga dito ang umiiyak dahil nga bakit daw hindi namin sinama si Ate Angel niya. Ay sabi ko nagbakasyon lang ang Ate Angel niya dun sa Bantog at kailangan niyang bumalik dito sa San Guillermo at mag-aral. Grabing kumirot yung puso ko dito.